Ramir Boulder po, naritong muli. Update lang po tayo sa mga kaganapan ngayon. Ano? Shout out po sa inyong lahat. Ito po ang Aming pinahahalagahan. malaking balita, sorry. DOJ gumagawa ng mga pamamaraan para makuha ang jurisdiction kay Saldico. Sabi po ni Secretary Bida. Kaya lang nahirapan po sila dahil nga ang bansang kinalalagyan ngayon ni Saldico ay wala pong extradition treaty ang Pilipinas. Nasa Portugal daw po siya. Ayon po sa mga balibalita, ano? Ang Pilipinas po kasi at ang Portugal ay wala pong extradition treaty. Kaya aminado po sila ang gobyerno natin na may kahirapan. Mayroon din nag-suggest na si Representative Laila de Lima na makipag-ugnayan daw po ang ating presidente sa bansang Portugal. Yun po ang nakikita nilang solusyon upang makuha si Saldico at harapin ang kanyang mga kaso rito. Ano po? Ito po ang balita. Isang malaking hamon ngayon sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay dahil sa kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at bansang Portugal, kung saan huling namataan umano ang dating mambabatas. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, aminado sila na hindi magiging madali ang pagpapabalik kay Yun talaga ang problema dyan dahil nga kagaya nga ng nasabi ko na wala pong extradition treaty between Philippines and Portugal, no? Kaya po medyo mahirap talaga. former congressman ko sa bansa. Gayunpaman, binigyang diin ng DOJ na hindi ito hadlang para harapin ni Con ng personal ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Dahil ayon kay Secretary Vida, katuwang ang iba't ibang ahensya, gumagawa na ng paraan ang DOJ upang makahanap ng legal o alternatibong proseso upang makuha ang jurisdiksyon sa dating kongresista. Pero sa kabila po nito, Ito po ay si Yusik Frederick Bida. Ayon po sa kanya, DOJ taking jurisdiction over the Saldico case. Malaking hamon kay Secretary Bida, likely acting Justice Secretary Frederick Bida, amid the ongoing flood control corruption scandal. Si Saldico po ay fugitive abroad, posibleng Portugal, no? Declared fugitive ng Sandigan Bayan, may plunder at iba pang kaso sa DOJ at Sandigan Bayan. Excuse me. At ongoing ang kanyang preliminary investigation, plunder proved sa DOJ, habang may trial na nagsimula sa Sandigan Bayan January 2026. Ang hamon ay malamang tungkol sa pagharap sa legal challenge, pagkuha ng jurisdiksyon sa kanya despite fugitive status o pressure sa DOJ Secretary. Patuloy po tayo. magawa po ng pamamaraang legal at pamamaraan na katanggap-tanggap, Tama. diba? Sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Yung tinatawag po nilang International Committee and Cooperation. Patuloy pong gagawa tayo ng pamamaraan para makuha po yung jurisdiction over the person ng akusado. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga na madala ang dating mambabatas sa harap ng korte sa Pilipinas. Talaga, dapat mahalaga ang mapabalik si Saldico dito upang masagot niya lahat ng ang kanyang mga kaso. Ha? Kasi napakalaking pera yung kanyang ninakaw. Bilyon-bilyon. Ha? Hindi po niya pera yan. Pera ng taong bayan na kinakamkam nila. No? Through insertion. Ha? Makapangyarihan po kasi ang Kongreso eh. Sila po ang mga
may makakagawa ng insertion. Ang kapangyarihan po kasi binigay sa kanila ng konstitusyon natin ay malaki. Ano? Mas kapares din ng kapangyarihang ng Senado. Kaya lang sila nasa lower, nasa upper house ang itong Senado na to. Kaya dahil mawawala ng saysay ang kaso kung hindi siya mismo ang haharap sa mga paratang laban sa kanya. Kasi sa dulo po, mababaliwala, di ba? Kung hindi haharap sa husgado yung inaakusahan. Dapat kung sino yung inaakusahan, dapat nandito. Kaya dapat na makagawa ng paraan upang mapauwi. Yung paraang legal. Kasi kapag pagkuha sa kanya ay illegal, nako. Dito may problema ulit 'yan. Alam mo naman ang korte, kaunti lang na technicality, madidismiss na yung kaso. Kahit napakaraming ebidensya. Ganyan ang korte. Kaunting technicality lang. Makitaan lang nila ng napakatiting na technicality. Maaring madismiss ang kaso. Kahit na napakaraming ebidensya. Ganyan po ang korte. Lalo na hindi maayos ang paghawak ng kaso. Kaya nga po maraming nadidismiss dahil nga sa technicality issue. Kaya po yung mga legal na pamamaraan ay patuloy pong pinag-aaralan at gagawin po ng Department of Justice, kaakibat po ang iba't ibang ahensya para po makuha po ang jurisdiction sa pagkatao po ng akusado. Kaugnay nito, nauna ng hinikayat ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direkta ng makipagnegosasyon sa Portugal para sa agarang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Jed Neresina, UN. Okay. Kailangan po talagang mapanagot, mapauwi itong si Zaldico. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa bayan. Kailangan niyang managot sa ating lahat, sa sambayanang Pilipino. 10 ng kanyang mga kasama. Kaya dapat makuha ito ng gobyerno sa Portugal. Kailangan niya talagang harapin. Okay? Huwag niyo pong kalimutan paki-like, subscribe and share sa ang aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Marami pong salamat.